umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan. Pero bago po tayo pumunta sa ating main topic ay nais ko lamang pong sabihin sa inyo mga kababayan na wag po sana natin kalimutan na suportahan eto po mga kandidato natin sa pagkasenador. Mga kababayan, sa darating na Mayo 12, eto po yung mga senador na nakikita po natin na pwede na maging katuwang ni PBBM tungo po sa kaunlaran mga kababayan. Ano po sa pagpapaunlad ng ating bansa in the future mga kababayan. Kung papalarin po ito pong ating mga senador na ito. Teto mga kababayan, nakatitiyak tayo na ito po mga ito hindi po mga pro-China. Kaya sana suportahan po natin mga kababayan ito pong ating mga senador pong ito. Ano po? Anyway, mga kababayan, ngayon punta na po tayo dito sa main topic po natin. Kahapon kasi mga kababayan, kanina pala, nag-post po etong si Raymond Lumatas. Ano po, Raymond Lumatas, taga Davao City mga kababayan. Ang pangalan niya dito sa kanyang Facebook ay Ching Lu. Na kung saan mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano katindi ang takot nila kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi kung titingnan nyo, hindi nyo ba napapansin, lagi na lang si House Speaker Martin Romualdez yung binabanatan po ng mga ito mga kababayan. At kung titingnan nyo kung ano yung sentimiento nitong si Sara Duterte, ganun din yung sentimiento mga kababayan ng kanya mga influencer, especially nung kanya mga taga-suporta, katulad nitong si Raymond Lumatas na nagtatago sa Facebook page mga kababayan or Facebook account na Ching Lu. So sabi po dito mga kababayan, eto lipat na lang natin dito. Kung titingnan nyo, ito po yung pagkakasabi niya. Ito yung source natin mga kababayan ha. Inilipat ko lang yan dito. Sabi dito, isang speaker spells. Yan po yung pagkakasabi niya. Ipapaalala ko kay Ginoong Romualdez na mula noong 1986, EDSA People Power Revolution, wala ni isang speaker ng House of Representatives ang naging presidente. Kaya mas mabuting talikuran mo na ang iyong ambisyon mga kababayan. Uulitin ko ha, wala pong ambisyon etong si Congressman Martin Romualdez na magpresidente mga kababayan. Kung titingnan nyo, hindi pa naman siya nag-a-announce na gusto niyang tumakbo sa pagka-presidente. At ang isa pa dyan mga kababayan, wala din siyang sinasabi na gusto din niyang mag-vice-presidente. Kaya nga kung titingnan nyo, hindi nyo ba napapansin, yung mga taga-suporta ni Sara Duterte ay katulad po niya na tamang hinala din. Mga tamang hinala po sila mga kababayan. Kaya nga sila nasusoplak ng gobyerno kasi nga mga tamang hinala sila. Katulad ng kanilang sinusuportahan na si Digong. Ano po sasabi pa dito, basahin pa natin. Narito ang mga makasaysayang katotohanan. May tatlong nakaraang speaker ng kapulungan. Kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas na nagtangkang tumakbo bilang Pangulo ngunit nabigo. Una, ito daw si Ramon Mitra Jr. ay speaker ng Kamara noong 1987. Noong 1992, tumakbo siya bilang Pangulo sa ilalim ng Partidong Laban Demokratikong Pilipino or LPD or LDP. Ngunit natalo kay Fidel V. Ramos na nagtapos lamang sa ika-4 na pwesto mga kababayan. So sabi pa dito, ito daw yung pangalawa. Si Jose Divinencia Jr. na naging speaker ng 10th Congress ay tumakbo bilang Pangulo noong 1998 sa ilalim ng Partidong Lakas, NUCD. Ngunit natalo kay Joseph Ejercito Estrada sa malawakan na margin. Ito pa daw si Manny Villar, ang speaker ng Kamara mula 1998 hanggang 2000. Sa kanyang napakalaking yaman, tumakbo siya bilang Pangulo noong 2010 sa ilalim ng Nationalista Party, ngunit natalo kay Benigno Noynoy Aquino III. Sabi pa dito, ang tanong, sa darating na 2028 presidential election, masisira ba si Tambah o si Tambay ang spell? Sa palagay ko ay hindi. Dahil ang pinakadakilang pinuno sa mundo ay yumaong mga naghahangad na maglingkod hindi upang mamuno mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, pansinin nyo mabuti yung mga argument mga kababayan na mga influencer nitong si Sara Duterte, katulad po ng laging binibitawan nitong si Sara mga kababayan, ang nasa likod daw lahat ng gulong ito ay walang iba kung hindi itong si House Speaker Martin Romualdez, kasi nga gusto daw magpresidente mga kababayan at gusto din daw na mag-vice-presidente, kaya daw po siya pinapa-impeach. Pero kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, lagi ko naman po itong sinasabi sa inyo,
na hindi may impeach etong si Sara Duterte kung gagalingan ng kanyang mga abogado at kung may sapat silang ebidensya mga kababayan pagdating ng impeachment trial na magpapakita at magpapatunay na inosente etong si Sara Duterte. Pero gaya nga din po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, kahit sino talaga matatakot na lumaban, ilaban pa itong impeachment, lalo na pag dumating na yung impeachment trial. Kasi nga, yung mga prosecutor mga kababayan, katulad ni Congressman Jinky Luistro, alam naman po natin na mga magagaling. Kaya kahit sino talaga, gagawa na lamang ng mga paninira, wag lang matuloy yung impeachment mga kababayan, laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung titingnan nyo, ang pinupunteriya nila ngayon mga kababayan, walang iba. Kung hindi, etong si House Speaker Martin Romualdez, pamula nung nagsalita, etong si Sara Duterte, ng tambaluslos mga kababayan at sunod-sunod yung mga pag-atake nitong si Sara kay House Speaker Martin Romualdez, ganun din mga kababayan yung binibitawang argumento ng kanya mga social media vlogger at mga influencer, especially mga kababayan, nitong mga katulad nitong si Raymond Lamatas o Lumatas ng Davao City, na nagtatago sa Facebook page na Chinglo. Dahil kung titingnan natin mga kababayan, etong mga ito, magagaling lang tumira sa gobyerno pero pagka ipinatawag na sa kamera, hindi naman makapunta. Mga takot at nagtatago mga kababayan, punta lagi, takbuhan doon sa Supreme Court at laging sasabihin na nilalabag ang karapatan po nila pagdating sa malayang pamamahayag. Pero kung titingnan yung mabuti mga kababayan, manyapat hindi sumasagot sa kanila. Etong si House Speaker Martin Romualdez, talagang pinapanay-panay na nila yung pagtirada kay House Speaker. Pero ulitin ko mga kababayan pamula noon hanggang ngayon wala pa tayo naririnig na gustong tumakbo sa pagka-presidente ni House Speaker Martin Romualdez. At isa pa, wala pa din tayo naririnig mga kababayan na kung sakaling ma-impeach etong si Sara Duterte, gusto niyang pumalit bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya doon sa mga taga-suporta ni Sara Duterte, wag po kayo masyadong tamang hinala. Masama po yan. Kasi baka mamaya, mapatulad po kayo sa sinusuportahan nyo na si Digong na sa sobrang pagkatamang hinala ay nagiging factory na ng fake news mga kababayan. So yan yung isang patunay na talagang takot na mga kababayan, hindi lamang yung mga DDZ kung hindi pati yung ating Vice President. Kasi mga kababayan, ito namang argument na ito namang sentimientong ito ng mga taga-suporta ni Sara Duterte ay nanggaling lang din sa ating Vice Presidente. Kasi sa kanya nagmula yan, na kaya daw ginigipit siya ng Kamara kasi gusto daw magpresidente ni House Speaker Martin Romualdez at gusto daw mag-Vice Presidente kaya daw siya ipinapa-impeach. Mga kababayan, so ngayon kung titingnan nyo, yan yung isang patunay na tamang hinala at fake news mga kababayan, yang mga taga-suporta ni Sara Duterte. At isang patunay din yan mga kababayan na since nanggaling yung balitang yan, pamula pa nung nakaraan mga kababayan, nung nakaraang taon, kay Sara Duterte na lagi niyang binabanggit na ginigipit siya ni House Speaker Martin Romualdez kasi gusto magpresidente, dyan makikita nyo na yung tao mga kababayan na takot na mawala sa pwesto, gagawa po talaga ng mga intriga at kwento para lamang po wag siyang mawala sa pwesto. At yan din ang dahilan mga kababayan kung bakit natin sinasabi na malaki ang takot ni Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi unang-una, kaya madali lang naman kasi sa kanila na sirain na itong si House Speaker kasi hindi sumasagot, hindi gumaganti ng salitang masakit na katulad ng ginagawa nila at tahimik lamang po na nagtatrabaho lang.